doon ginisa ka ni Senator Estrada about pinipilit ka niya na ilabas yung confidential informant mo. Which is actually kagabi, may nagbigay sa akin na informante ko na binigyan ko ng clue yung itong mga kababayan ko. I don't know if napanood ninyo. But again, pinipiga ka niya na ilabas mo yung confidential informant mo at humihingi ka ng garantiya na hindi ka hindi ka makakasuhan or hindi ka ma-incriminate kapag na-reveal mo yung gender nitong mga informante. Bakit, sinabi mo yun sa akin na nung tinanong kita, di ba, tungkol sa informante mo, ang sabi mo, babaunin mo na lamang sa libingan kasi ayaw mo nga talaga sabihin during the first interview. So, during that time, ano yung nasa isip mo? Bakit ka nila pinipiga? At kung let's say for example, hindi ka nanindigan, nasabi mo yung pangalan ng informante, ano yung magiging impact nito sa lahat ng mga investigador sa Pilipinas, investigador sa PIDEA? Alam nyo, unang-una, kapag ang confidential informant ay nasunog o na-reveal yung identity, hindi po kakayanin ng konsensya ko doon sa mangyayari sa kanya. Kung napapansin nyo po kanina, ako ay kumuha lang ng statement. Ako po ay inireduce ko lamang yung testimonya ng confidential informant. Pero ang ginawa sa akin, talagang dinurog yung aking buong pagkatao. Talagang yun po yung nangyari. Yung papukayang confidential informant kung sakaling ipapatawag. Ngayon, ang mga alagad ng batas, kahit yung mga media yung mga yan, yung kanilang mga balita o kanilang mga trabaho, lalo sa law enforcement, may mga may malaking bahagi, malaking bahagi yung mga kanilang mga sources o confidential informant. Itong mga ito, tinaya nila yung kanilang sariling buhay sa paglalahad ng mga pangyayari. Pero ang kasunduan sa pamamagitan nito ay iingatan yung kanilang pagkatao, yung kanilang pagkakakilanlan. Kapag ka ito ay nilantad ko, magiging hindi na ako katiwa-tiwala. Biruin ninyo. Ako'y pinagkatiwalaan ng impormasyon. Di po ba? At yung impormasyon na pinagkatiwala niya ay maglalagay doon sa pagkakakulong ng mga tao na kaibigan, kamag-anak, o anumang relasyon na meron sila, no kanyang mga itinuturo. Kapag ito ni-reveal ko, sino pa ang magtitiwala sa mga law enforcement agencies na magbigay ng impormasyon? Kagaya din sa media, sino pa magtitiwala sa mga media kung i-reveal din pala ang mga sources? Wala na magtitiwala. At hindi lang basta pagtitiwala ang masisira rito, kundi mamamatay, mapapahamak ang sino bang confidential informant na nagbigay ng impormasyon sa mga katulad naming mga alagad ng batas. Dati akong alagad ng batas, kaya sabi ko nga, itong confidential informant na to, total nagbigay naman ito. Kung sakali yan, makuha naman nila, nandyan, at na-file sa korte, sabi nga ni Senator Bato, yan, nandun pa naman pala yan, di public document. Opo, totoo po yan. Kung yan, public document, at natuloy yan, ginamit sa application ng search warrant, pwede naman po yan tawagin, pero discretion po yan ng judge. Ng korte, Opo. Yung judge po, siya po yung magpo-protection dyan, magbibigay ng protection. Kasi kung yung kanyang salaysay na na-reduce dun sa deposition of witness o sa sworn statement, nandun naman yung isa-certifikahan po ng judge yan kung merong materiality doon sa kaso. Yes. Yun naman po yun. Kasi hindi naman mag-i-issue ang judge kung wala naman siya makitang probable cause. So, pag makita ng judge na may probable cause, mag-i-issue ng search warrant yan. At yun na yun ang magiging certification ng materiality na i-issue ng judge para doon sa tao para ma-admit siya sa witness protection program.